transformation of the mind. Be transformed by the renewing of your mind. Pag nagme-meditate tayo ng salita ng Diyos, pag puro magagandang bagay yung laman ng isip mo, hindi ka kayang pakialaman ng kaaway. Joshua 1:8. Meditate on it day and night. You will be prosperous and successful. Whatever is true, excellent, is worthy. Think about such things. Kung saan naman nakafix yung isip natin, kung ano yung iniisip mo na mangyayari sa'yo, yon ang mangyayari. Proverbs 18:21. Life and death is in the power of the tongue. You command things to happen. What you confess, you possess. You just have to claim it. The thief comes only to steal. Huwag mong hayaan ng kaaway na nakawin ng blessing na para sa'yo. Mabuti ang Panginoon at nire-reserva niya ang best blessing para sa iyo. Huwag mong palampasin yung God's best. Bantayan ang iyong isip. Be vigilant. Ano ang sinasabi ng mensahe tungkol sa Diyos at sa kalooban ng Diyos? Meron bang tinuturo para mapalapit sa Diyos? Na mas magdepende sa Holy Spirit? Kay Jesus ba ang kalwalhatian? May sinasabi ba tungkol sa pagtalikod sa kasalanan? Mabuhay ng may kabanalan? Anong sinasabi ng mensahe tungkol sa Diyos at sa kalooban ng Diyos? Tungkol sa gusto mo? Paano mo yan makukuha? Depende sa Diyos. Think positive. Meditate. Confess positive. Yung kaluwalhatian, tungkol sa kalooban ng Diyos na pagtalikod sa kasalanan, pabubuhay ng may kabanalan. Wala. Dahil sa tao nakasentro, ang Diyos at yung Word of God, kasangkapan mo para makuha yung mga gusto mo. Para sa ministry na may gusto ko, para kanya din naman yun eh. Wow! Parang may utang na loob sa yung Diyos ah. Always think positive. Paano pag may nahulog sa kasalanan? Confess. Claim God's forgiveness. Negative yun. Minimize natin yung mga negative na yun. Forget it. Move on. In-speak ko na yung restoration. Okay na. Settled na lahat. Yung pain. Wala bang pain pag may nahulog sa kasalanan? Pag ba inisip, nabi, sinulat mo na okay na? Okay na talaga? May totoo bang healing and restoration kahit di na-process yung pain? Optimism is good, positivity is good, and it's also a potential good mask to hide cowardness. Magandang maskara para itago yung mga kaduwagan. Set aside, iwasan mo ng tingin yung mga problema, heartaches, pains. No, let's just focus on the positive. Productive dapat sa ministry. Yung mga sinulat nating goals, push natin. Let's claim that God will take care of the rest for us. Everything will be alright. Walang masamang mangyayari. Positive lang naman yung iniisip natin. And voila! May alibay na tayo na i-neglect yung iba. Yung health natin, yung relationships sa family. Just think positive. Basta di sumasagi sa isip mo yung mga problema, okay yung magiging pakiramdam mo lagi. Wala nga sa isip mo. Pero yung mga tinatakas-takasan mo na yon, naghihintay lang. Pag may nahulog sa kasalanan, think positive. Walang damage sa relationships. Walang collateral damages. Si Paul Washer yata yung sabi niya, when we fall into sin, may boses na magsasabi na, magtago ka sa Diyos, ayaw na niya sa'yo. Yun ang boses ng dyablo. Yung isa naman, tumakbo ka palapit sa akin. Hayaan mong ayusin ko ang puso mo. Ganon ang boses ng Diyos. Kilala ka niya. Alam niya na mahina ka. Pero pwede kang umasa na pagsugatan ka ulit bukas, nandun pa din siya. Naghihintay sa'yo. Kahit wala ka nang maintindihan, sagad na yung isip mo, pwedeng sa kanya ka magtiwala.
Imbis na sa kakayahan mo na kontrolin yung isip mo para magmukha kang malakas sa labas.